Nagsama-sama ngayon ang mga finance at central bank deputies na kabilang sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC para sa kanilang 2 araw na pagpupulong sa lungsod ng Tagaytay. Target nilang tapusin ang Cebu Action Plan o CAP na magsisilbing gabay ng 21 APEC member countries para mas maging financially integrated, transparent at resilient. Ang buong ulat ihahatid sa atin ang aming kasamang si Ria Fernandez mula sa Tagaytay City, live. Kathy, magandang gabi. Tapos na nga ang unang araw ng pagpupulong ng APEC Finance and Central Bank Deputies Meeting dito sa lungsod Tagaytay. At sa kanilang pagkikita ngayong taon, pangunahing layunin nila na matapos na yung Cebu Action Plan o CAP na kanilang ilulunsad sa APEC Finance Ministers process sa Setyembre. Panukala ng bansang Pilipinas ang CAP, bubuuin ito ng mga pampolisiyang rekomendasyon at mga napagkasundoan na magiging gabay ng 21 APEC member economies upang mas maging inklusibo at resilient ang rehiyong Asia-Pasipiko. Ayon sa National Treasurer na si Roberto Tan, bagamat may mga hakbang na ginagawa para maging matibay at pantay-pantay ang pag-unlad ng lahat ng ekonomiya sa rehiyon, batid pa rin nilang mga delegado na marami pang dapat gawin. Halimbawa, ang Pilipinas na kasalukuyang isinusulong ang mas madaling pagpapautang sa tinaguriang backbone ng ekonomiya, ang mga micro, small and medium-sized enterprises or MSMEs. Gayon din ang pagtaas ng alokasyon para sa social services. Iaangkla ng kani-kanyang pamahalaan ang kanilang mga pang-ekonomiyang proyekto batay sa 4 na pilar ng CAP. Ito ang financial integration, fiscal transparency and policy reform, financial resiliency at infrastructure development and financing. Layo ng financial integration na maging madali ang daloy ng kapital at mga puhunan sa APEC member economies para mabilis na makapagbigay ng pondo kung saan kinakailangan. Pagsasa publiko naman ng pera at gastusin ng gobyerno ang ideya ng fiscal transparency and policy reform para mabusisi ng taong bayan na nagbabayad ng buwis. Isinusulong naman ng financial resiliency ang mga inisyatibong magpapatibay sa merkado laban sa mga kalamidad dahil nakaharap sa dagat Pasipiko at napalilibutan ng mga bulkan ng mga bansang kasapi sa APEC. Sa katunayan, base sa pag-aaral ng Center for Research on the Epidemiology of Natural Disasters sa Belgium, $68 billion ang nawala sa rehiyon, buhat ng halos 70% ng sakunang tumama rito mula taong 2003 hanggang 2013. Ang pinakabagong dagdag na pillar naman ng Urban Development and Financing na tampok sa nangyaring Asia-Pacific Infrastructure Partnership o APIP Dialogue kahapon. Tugon ito sa pagtaas ng populasyon at urbanisasyon upang mapanatili ang mga pang-ekonomikong aktibidad dahil nakalilikha ng trabaho at nakakapagpalago ng ekonomiya ang bawat proyektong pang-infrastruktura. Samantala, Kathy nga ay nagsagawa kanina ng press briefing si Finance Undersecretary Gil Beltran kasama si Dr. Julius Cesar Parenas ng APEC Business Advisory Council. Binanggit nga ni Yusek Beltran na mainit ang naging pagtanggap ng mga APEC Finance and Central Bank Deputies doon sa kanyang ipinresentang sa Cebu Action Plan. At sinabi nga niya na i-adopt ng APEC member economies yung ating Open Data Program kung saan isa sa publiko ang lahat ng financial data ng pamahalaan at ng mga negosyante. Sa panig naman ni Parenas, sinabi nga niya na mahalaga ang role ng mga negosyante o ng private sector dahil tayo o ang mga private sector ang key player sa ating ekonomiya. At ang APEC ang natatanging organisasyon na isinasama nga ang private sector kumpara sa ASEAN at G20. Bukas ang huling araw nga ng pagpupulong dito ng mga APEC finance officials at sa huling araw ay ang nakalatag na schedule yung 1 p.m. press briefing ni Yusek Beltran. Kasabay nito ang private tour ng APEC delegates sa Taal, Batangas na isa sa mga historical at heritage sites sa bansa. Yan ang pinakamainit na balita mula rito sa Tagaytay. Ako si Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Ria Fernandez.